In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman. At hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari. At magpatutuo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng iyong amang ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapatay. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Genesis at paggunita kay San Benito Abad. Sinugo tayo ni Jesus na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Isa itong napakalinaw na paalaala ng ating pagsunod sa Kanya ay hindi madali. Sa halip, ito'y puno ng pagsubok, pagtitiis, at paninindigan sa gitna ng kaguluhan at pag-uusig. Subalit, hindi tayo nag-iisa. Ang Espiritu ng Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan natin. Bilang mga Romano Katoliko, ito ay isang paalaala na dapat nating pagyamanin ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng taimtim na panalangin, pagtanggap ng mga sakramento at pakikiisa sa simbahan. Sa ating panahon ngayon, napakarami ng pagbabago. Ang kultura ng cancel at pagkawatak-watak ng pamilya ay tila tumutupad sa sinabi ni Jesus. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid. Ang pagtindig para sa katotohanan at pananampalataya ay bihira at minsan ay kinukutya o iniinsulto. May mga kapwa natin, Katoliko, na naliligaw dahil sa
kakulangan ng pag-unawa sa pananampalataya. Ang ating tugon sa gitna ng pagkaligaw, ang simbahan ay patuloy na tumutugon. Una, sa pamamagitan ng mga manggagamot ng espiritu tulad ng ating mga pari. Sa katekesis at misyon, kahit online o simpleng pagbabahagi ng salita ng Diyos araw-araw. Sa panatiling tapat sa pagdalo sa banal na mesa, pagtanggap ng kumpisal at pakikiisa sa gawaing panlipunan ng simbahan. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos, sa pamamagitan ng panalangin ni San Benito, tagapagtanggol laban sa kasamaan at gabay ng mga tapat, hinihiling namin ang agarang kagalingan ng aming mga mahal sa buhay, ang aming Obispo Jose Bantolo, mga pari, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Cañares. Ang mga may sakit na sina Raymond Lawrence, April Misardual, at ang buong sangkatauhan, lalo na ang aming pamilya at mga nununood at nakikinig. Naway hipuin ng iyong mapaghimalang kamay ang bawat isa na dumaranas ng sakit, pisikal, emosyonal at espiritual. Panalangin din natin ang mga pumanaw. Panginoon, inialay namin ang panalangin para sa aming yumaong Pope Francis, Manuel Sr., at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa pamamagitan ng panalangin at sakripisyo, naway makapasok sila sa iyong kaharian. Sa tulong ng panalangin ng mahal na Inang Maria, maraming salamat po aming Amang mapagmahal sa iyong dakilang awa at habag, sa iyong kabutihan at kapangyarihan. Ipinagkaloob mo ang agarang kagalingan ni Faith, tunay ngang ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na laging tumutugon sa panalangin ng iyong mga anak. Buong puso kaming nagpapasalamat sa pamamagitan ni Inang Maria, ang aming ina ng pag-asa at kagalingan, na laging namamagitan para sa amin sa iyong harapan. Salamat po, mahal na Birheng Maria, sa iyong wagas na pag-aaruga at panalangin. Taos puso rin naming pinapasalamatan ang aming mga makalangit na tagapagtanggol, San Miguel Arcangel, tagapagtanggol laban sa kasamaan at sakit. Salamat sa iyo, makapangyarihang pag-akay. San Gabriel Arcangel, tagapagdala ng mabuting balita, salamat sa pagbigay ng pag-asa at kagaanan ng loob. San Rafael Arcangel, ang manggagamot ng Diyos, salamat sa iyong pagtulong sa kagalingan ng katawan at kaluluwa. Salamat din sa lahat ng mga banal na sumama sa aming panalangin, ang mga tagapamagitan sa langit na walang sawang tumutulong sa amin. Purihin ka, Panginoon. Ang iyong pangalan ay dakila at banal. At sa bawat sandali ng aming buhay, nais naming ikaw ay pasalamatan at sambahin. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at manggagamot. Amen. Mga halimbawa ng pagbabago ngayon, ang online evangelization. Sa halip na chismis, mas marami na ngayon ang nagbabahagi ng salita ng Diyos online. Pagbabalik ng mga kabataan sa simbahan dahil sa mga lay community at simbahan sa social media,
paglalim ng pananampalataya sa panahon ng pagsubok, ang pangkalahatang sakit at krisis na nagtutulak sa marami na lumapit sa Diyos. Paano ituwid ang ating mga pagkakamali? Magsimula sa pagsisisi at kumpisal. Lumapit sa simbahan at sa mga pari para sa spiritual guidance. Makibahagi sa mga gawain ng parokya, Bible study, Rosary Brigade, Eucharistic Adoration. Ituro ang tamang katisismo sa ating pamilya at kabataan. Ang ating referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church tungkol sa huling pag-uusig at pananatiling tapat. Role of St. Benedict, Ora et Labora, manalangin at magtrabaho, bilang gabay sa disiplina ng buhay Kristiyano. Evangelii Gaudium ni Pope Francis tungkol sa misyon ng mga laiko sa modernong panahon. Sa muli hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!